Kumusta mga kaw-amazing? Sa tuwing pumupunta tayo sa palengke, karaniwan nating iniisip na ang gulay ay isa sa pinakaabot kayang pagkain sa hapag. Isang tali ng kangkong, mura. Isang kilo ng repolyo, kayang-kaya. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga gulay sa mundo na ang presyo ay halos kapantay na ng isang bagong cellphone, motorsiklo o kahit down payment ng bahay? Oo, tama ang narinig ninyo. May mga gulay na hindi basta-bastang itinatanim. May mga gulay na sobrang hirap palaguin. At may mga ilan na literal na ipinaglalaban ng mga luxury restaurant at world-class chefs para lamang makuha. Ang ilan dito, hindi mo bastang makikita sa ordinaryong grocery. Dahil ang target market nila ay mga milyonaryo at fine dining kitchens. Kaya ihanda na ang inyong sarili dahil baka pagkatapos ng video na ito, iba na ang tingin nyo sa simpleng gulay. Kaya tara, kung handa ka na, simulan na natin. Number 9, Yamashita Spinach. Ang halaga, 1,500 hanggang 2,000 pesos kada kilo. Mga ka-amazing, kapag narinig natin ang salitang spinach, marahil ang unang pumapasok sa isip natin ay simpleng gulay para sa salad, smoothies o pang-partner sa healthy diet. Sa supermarket, isa lang itong ordinaryong leafy vegetable na hindi naman gaanong pinapansin ng marami. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang klase ng spinach na hindi pangkaraniwan? Isang spinach na itinatrato halos parang luxury item. Kilalanin natin ang Yamashita spinach, isang espesyal na gulay na kayang umabot sa presyong 1,500 hanggang 2,000 pesos kada kilo. Presyo na pwede nang ipambili ng ilang araw na grocery ng isang pamilya. Ang kakaiba sa spinach na ito, hindi lamang ang lasa nito, kundi ang napakaingat na paraan ng pagpapalaki rito. Ang Yamashita spinach ay konektado sa Japanese-inspired precision farming, kung saan bawat detalye ay halos binabantayan na parang scientific experiment. Hindi pwedeng bara-bara ang pagtatanim. Kailangang kontrolado ang acidity ng lupa, ang dami ng tubig, ang temperatura ng paligid, at maging ang bilis ng paglaki ng mismong halaman. Sa madaling salita, hindi ito gulay na bastang isasabak sa ordinaryong sakahan. Dahil sa maselang proseso, nagkakaroon ito ng kakaibang texture at lasa na sinasabing mas malambot, mas malinis ang flavor, at mas premium ang eating experience kumpara sa regular spinach. Kaya sa ilang gourmet restaurants at luxury food markets, hindi ito simpleng gulay kundi isang premium ingredient na kayang magpataas ng kalidad ng isang dish. Ang simpleng spinach na kadalasang ini-ignore sa plato ay nagiging culinary star kapag ganito ang level ng pagpapalaki. Nakakagulat isipin, hindi ba? Isang gulay na karaniwang tingin natin ay mura at ordinaryo, pero sa tamang kamay at tamang farming process, nagiging sosyal at mamahalin. Talagang pinapakita nito na minsan hindi lang mismong gulay ang nagpapamahal, kundi ang effort, science at artistry sa likod nito. Number 8, Belgian Endive. Halaga, 1,500 hanggang 4,000 pesos kada kilo. Mga kaw-amazing, sa unang tingin, baka isipin ninyo na simpleng lettuce o maliit na repolyo lamang ang Belgian Endive. Wala itong matingkad na kulay. Wala ring kakaibang dramatic appearance. Pero huwag kayong padadala sa itsura nito dahil ang gulay na ito ay isa sa mga pinakasosyal na leafy vegetables sa buong mundo na may presyong umaabot sa 1,500 hanggang 4,000 pesos kada kilo. Ang dahilan kung bakit mahal ito ay dahil sa kakaiba nitong pagpapalaki. Hindi ito katulad ng ordinaryong gulay na diretso lang itinatanim sa lupa at hinahayaang lumaki sa ilalim ng araw. Ang Belgian Endive ay dumadaan sa dalawang yugto ng pagpapalaki. Una, pinalalaki muna ang ugat nito sa bukid, gaya ng normal na halaman. Ngunit pagkatapos nun, huhukayin ito at ilalagay sa isang madilim, malamig at kontroladong environment upang doon muling tumubo ang edible portion nito. Dahil walang liwanag, nananatiling maputi ang gulay imbes na maging berde.
Ang prosesong ito ay nangangailangan ng dagdag na oras, dagdag na labor at mataas na precision. Isang maliit na pagkakamali sa moisture o temperatura ay pwedeng masira ang buong batch. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit mahal ito sa market. Bukod sa rarity, ang lasa nito ay eleganteng may konting pait at crispy texture na bagay sa gourmet salad. Literal na gulay na lumalaki sa dilim para maging premium. Parang may sarili itong secret training camp bago maging luxury food item. Talagang sa culinary world, kahit simpleng mukhang gulay, maaaring magkaroon ng napakadramatikong production story. Number 7. Baby artichokes. Ang halaga, 2,500 hanggang 6,000 pesos kada kilo. Kung sa Pilipinas ay hindi gaanong kilala ang artichoke, sa mga high-end restaurant sa Europe at Amerika, isa itong superstar vegetable. Lalo na ang premium baby artichokes na may presyong 2,500 hanggang 6,000 pesos kada kilo. Oo, gulay lang ito, pero ang presyo ay halos parang imported seafoods na. Ang artichoke ay hindi simpleng gulay na pwedeng hiwain agad at iluto. Sa katunayan, malaking bahagi nito ay hindi edible. Ibig sabihin, bago pa ito makarating sa plato ng customer, maraming oras ang inilalagay sa trimming at preparation nito. Ang baby version naman ay mas premium dahil mas bata itong inaani. Mas malambot ang texture at mas pino ang lasa. Bukod pa rito, hindi rin ito madaling palaguin sa lahat ng klima. Kaya madalas, imported ito sa maraming bansa. At ang importation cost pa lang, nakakadagdag na agad sa presyo. Kaya kapag inihain ito sa isang mamahaling restaurant bilang appetizer or gourmet dish, hindi lang lasa ang binabayaran, kundi pati rarity at effort sa paghahanda. Parang alahas ang trato sa gulay na ito. Hindi mo basta hahawakan ng pabaya. Hindi mo basta lulutuin ng walang skill. Talagang may mga gulay sa mundo na para bang ginawa para sa elite dining experience. Number 6. Premium white asparagus. Ang halaga, 3,000 pesos hanggang 8,000 pesos kada kilo. Mga ka-amazing, kung ang ordinaryong asparagus ay medyo mahal na sa paningin ng marami, ang premium white asparagus ay ibang level na talaga. Sa ilang bahagi ng Europe, lalo na sa Germany at France, ang gulay na ito ay parang celebrity kapag harvest season. At ang presyo, umaabot sa 3,000 hanggang 8,000 pesos kada kilo. Ang pinakakakaiba rito ay ang paraan ng pagpapalaki nito. Habang lumalaki ang normal na asparagus sa ilalim ng araw, kaya nagiging berde. Ang white asparagus naman ay sadyang tinatakpan upang hindi ito masikatan ng araw. Kapag na-expose ito sa sunlight, magkakaroon ito ng chlorophyll at magiging ordinaryong green asparagus. Dahil sa prosesong ito, mas maraming labor at effort ang kailangan. Hindi lang basta pagtatanim ang ginagawa rito. Parang constant babysitting ang kailangan para mapanatili ang kalidad. Dagdag pa rito, napaka-sensitive ng tamang timing ng harvest. Kapag nahuli, mabilis bumababa ang premium quality nito. Isang gulay na literal na iniiwasan sa araw para maging mas mahal. Samantalang tayo, gusto nating sumikat ang araw para sa mga halaman. Talagang kakaiba ang standards ng luxury farming. Number 5. Pink Radicchio. Ang halaga, 5,000 hanggang 10,000 pesos o higit pa bawat buong ulo. Kung may beauty queen sa mundo ng gulay, malamang Pink Radicchio na yon. Sa unang tingin, baka isipin ninyong bouquet ng bulaklak ito o dekorasyon sa kasal dahil sa napakaganda nitong pink at white na kulay. Pero surprise, isa itong tunay na gulay at napakamahal pa. Ang presyo nito, maaring umabot sa 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos o higit pa bawat buong ulo. Hindi ito ordinaryong lettuce na bastang makikita sa grocery. Ang Pink Radicchio ay premium specialty produce na hindi mass-produce. Ang pagpapalaki nito ay nangangailangan ng maingat na kontrol upang mapanatili ang kakaibang kulay, texture at flavor nito. Kapag nagkamali ang growing conditions, maaring mawala ang signature beauty nito.
Bukod sa lasa, malaking bahagi ng appeal nito ay visual presentation. Sa high-end restaurants, ginagamit ito hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang edible art. Isang simpleng salad ang biglang nagmumukhang milyonaryo dahil lamang sa gulay na ito. Sa totoo lang, ka-amazing! Ito marahil ang isa sa pinakamagandang ebidensya na sa mundo ng luxury food, hindi lang lasang binabayaran, pati aesthetics. At oo, may gulay palang presyong designer handbag. Number 4, Spanish peas. Ang halaga, 12,000 hanggang 14,000 pesos kada kilo. Mga ka-amazing! Kapag narinig natin ang gisantes, parang simpleng gulay lang ito na madalas nating makita sa menudo, fried rice o mixed vegetables. Maliit, berde at tila walang kakaiba. Pero sa Basque region ng Spain, may isang espesyal na uri ng peas na itinuturing na luxury ingredient. At ang presyo, umaabot sa 12,000 hanggang 14,000 pesos kada kilo. Oo, tama ang narinig ninyo. Presyo na ng high-end grocery haul para sa isang gulay pa lang. Ang dahilan kung bakit napakamahal nito ay dahil sa sobrang ikli ng tamang harvest season. Hindi pwedeng basta-bastang anihin ang mga ito. Kapag napaaga, kulang ang tamis. Kapag nahuli naman, nawawala ang premium texture at flavor. Kaya ang mga magsasaka ay kailangang sobrang precise sa timing, parang operasyon sa kusina ng isang world-class chef. Bukod pa rito, kilalang Spanish peas sa pambihirang tamis nito. May ilang gourmet chefs ang ikinukumparang lasa nito sa natural candy dahil sa sobrang linis at refined nitong sweetness. Kaya sa halip na itago sa ulam bilang supporting ingredient, ginagawa pa itong bida sa mga mamahaling dish. Imagine ninyo ka-amazing! Ang gigantes na kadalasan ay halos hindi natin pinapansin sa plato. Sa ibang bansa ay presyong halos katumbas na ng bagong gadget. Talagang may mga gulay na ibang klase ang value. Number 3, fresh wasabi root. Ang halaga, 14,000 hanggang 20,000 pesos kada kilo. Kapag sinasabi nating wasabi, karamihan sa atin ay naiisip agad ang maanghang na green paste na kasama ng sushi. Pero surprise, kadalasan, hindi totoong wasabi ang kinakain ng marami. Ang tunay na fresh wasabi root ay isa sa pinakabihira at pinakamahal na gulay-like crops sa mundo. Napakahirap nitong palaguin dahil nangangailangan ito ng crystal clear flowing water, malamig na klima at eksaktong environmental balance. Hindi ito basta itatanim sa likod bahay at aantaying tumubo. Kapag nagkamali ang temperatura, moisture o kalidad ng tubig, pwedeng masira ang buong crop. Dahil dito, umaabot ang presyo nito sa 14,000 hanggang 20,000 kada kilo. At ang mas nakakagulat, kapag nag-grate na ito, mabilis nawawala ang ideal flavor at aroma nito. Kaya kailangang fresh na fresh itong gamitin sa mga premium restaurants. Ibig sabihin, ang totoong kinakain ng mayayamang sushi lovers ay hindi simpleng maanghang na pastes, kundi isang luxury delicacy na literal na mahirap buhayin. Talagang ibang level. Number 2, labanot potatoes. Ang halaga, 28,000 hanggang 35,000 pesos kada kilo. Tas sa top 2, mukhang biro pero totoo ito. Ang labanot potatoes mula sa Nomoti Island sa France ay isa sa pinaka-premium potatoes sa buong mundo. Ang presyo, umaabot sa nakakagulat na 28,000 hanggang 35,000 pesos kada kilo. Hindi ito ordinaryong patatas na pwede mong gawing fries sa tabi-tabi. Ang pagpapalaki nito ay sobrang espesyal. Gumagamit pa sila ng seaweed fertilizer mula sa dagat na pinaniniwala ang nagbibigay ng kakaibang lasa at mineral profile sa gulay na ito. Dagdag pa rito, mano-manong inaani ang mga ito upang hindi masira ang manipis at delicate nitong balat. At dahil sobrang limitado lang ang annual production nito, mataas ang demand at tumataas lalo ang presyo. Imagine mo, ka-amazing! Isang kilong patatas na pwede nang ipambili ng magandang second-hand motorcycle. Sino ang mag-aakalang ang simpleng patatas ay magiging luxury item?
At mga ka-amazing, nandito na tayo sa tuktok ng ating listahan. Ang pinakahihintay ng lahat. Ang titulo bilang pinakamahal na tunay na gulay sa buong mundo sa listahang ito ay mapupunta sa number 1, ang hop shoots. Nagkakahalaga ito ng 56,000 hanggang 60,000 pesos kada kilo. Oo, ang maliit na batang usbong ng halamang hop, ang parehong halaman na ginagamit sa paggawa ng beer, ay maaaring umabot sa napakalupit na presyo na 56,000 hanggang 60,000 pesos kada kilo. Presyo na ito ng motorsiklo, high-end appliances o malaking bakasyon. Bakit sobrang mahal? Dahil sa napakahirap nitong pag-aani. Ang mga usbong na ito ay kailangang mano-manong pitasin isa-isa. At dahil napakaliit ng makokolekta kada araw, aabuti ng napakaraming oras at labor bago makabuo ng 1 kilo. Kaya hindi ito gulay na basta mabibili sa palengke. Karaniwang napupunta ito sa luxury restaurants bilang ultra-rare delicacy. Imagine ninyo, gulay na presyo ay parang sasakyan? Talagang wow-amazing. Mga ka-wow-amazing, alin sa mga gulay na ito ang pinaka-nagulat kayo? Ang patatas bang presyong motorsiklo? Ang wasabing halos presyo ng gadget? O ang hop shoots na literal na presyo ng sasakyan? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.